Inalmahan naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang banta ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsasagawa ng bantang zero remittance dahil sa panganib na pwede nitong idulot sa tax incentives ng overseas Filipino workers. Narito ang report ni Dustin Bayog. Naglabas ng pahayag ang Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile na pag-isipang mabuti ng grupo ng mga overseas Filipino workers o OFW ang gagawin dito Zero Remittance Week bilang pagtutol sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Sa inilabas na Facebook statement, sinabi ni Enrile na maaring mag-retaliate ang gagawing hindi pag-remit ang grupong Mais o Croatia kung saan maaring masuspinde ang tax privileges nito bilang mga OFW kung nanaisin man ito ng Kongreso. Ang naging tugon ay kasunod ang ikakasang Zero Remittance Week ng grupo mula March 28 na siyang karawan ni Duterte hanggang April 4 kasabay ng panawagan nitong ibalik sa bansa ang dating Pangulo. Sa press briefing naman ng Malacanang kahapon, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa mga taga-suporta ni Duterte na manatiling kalmado at isipin na magiging epekto ng kanilang gagawin at dahil tumutugon lamang sa batas ang pamahalaan. Mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre, Dagdag din ni Attorney Castro na hindi lamang ang gobyerno ang maapektuhan sa hindi pag-remit ng mga OFWs, kung hindi pati na rin ang kanilang mga pamilya. kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Isa ang mga remittances ng mga OFW sa malagang kontributor sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa Gross Domestic Product o GDP. Hindi na rin ito ang unang beses na nagsagawa ang overseas workers nang hindi pag-remit kung saan matatandaan noong 2013 ay nagsagawa rin ng Zero Remittance Day ang ilang organisasyon ng mga OFW bilang protesta naman sa hindi tamang paggamit ng pondo ng pork barrel. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.